Kapag sinabi nating mabuti ang isang tao, ang ating maiisip, sila ay matulungin, mabait sila, at tapat, at marami pa silang mabuting katangian. Kapag sinabi nating masama ang isang tao, alam na natin kung ano ang ginagawa nila. Napaka-interesting ang topic natin ngayon. Sa video ito, ibabahagi ko sa inyo ang 12 signs na isa kang mabuting tao. Number 1, pantay ang pagtrato mo sa ibang tao. Kung hindi mo tinitignan ang sarili mo na mas ka pa kaysa sa ibang tao, isa kang mabuting tao. Sa panahon ngayon, marami ang mabuti lang sa social media. Maraming nagkukunwaring mabuti para lang magustuhan sila ng maraming tao at para sumikat sila ng mabilis. Pero sa likod ng mga tao, sa likod ng camera, mataas pala ang tingin nila sa kanilang sarili. Ang tunay na mabuting tao ay hindi nila itinuturing ang kanilang sarili bilang mabuting tao. Tao na ang makakapagsabi kung mabuti ba silang tao o hindi. Number 2, tumutulong ka sa nangangailangan. Ang unang sign ay pantay na pagtrato sa kapwa. So ibig sabihin na wala rin tayong pinipiling tao na ating tutulungan. Kung ito ang ginagawa mo, kung wala kang pinipili, wala kang favoritism, sign na yan na mabuti kang tao. May mga tao kasing tumulong lang doon sa taong gusto nila o doon sa mga taong ka-level nila. Dapat walang diskriminasyon. Kung may nangangailangan ng tulong, tulungan mo. Huwag mong pansinin kung ka-level mo ba sila o hindi. May maibabalik ba sila o wala. Basta't ang importante ay nakatulong ka sa kanila. Tumulong ka nang walang inaasahang kapalit. Tumulong ka dahil kailangan. Para naman may pakita mo sa mga tao na kahit ang daming masamang tao sa mundo, may mabuting tao pa rin katulad mo. Number 3, hindi ka naninira ng tao. Kung hindi ka tsismosa, kung wala kang sinisirang tao, isa yung sign na mabuti kang tao. Wala pang mabuting tao na nakikita mong nagkakalat ng chismis. Sila kasi yung mga tao na walang pakialam sa baho ng ibang tao. Hindi sila interesado sa chismis. Wala silang panahon para makinig o magkalat ng chismis o manira ng iba. Respetuhin mo ang private life ng ibang tao. Kung makita nila na mataas ang respeto mo sa kanila, pagkakatiwalaan ka nila at re-respetuhin ka din nila. Number 4, hindi ka sinungaling. Sinungaling ka ba? Minsan ba'y nagsisinungaling ka? Pero alam mo, tayong lahat naman ay nakapagsinungaling na. Wala namang malinis na tao. Pero kung palagi kang nagsisinungaling, hindi ka mabibilang sa mabubuting tao. Pero kung ngayon ay nagbago ka na at ayaw mo nang magsinungaling, sign na yan na isa kang mabuting tao. May mga tao kasing takot magsabi ng katotohanan dahil ayaw nila ng gulo. Pero yung mga taong mabuti, hindi nila tinatabunan ng matatamis na mga salita ang kanilang masamang nagawa. Sinasabi nila ang totoo, tapos hihingi sila ng tawad sa mga pagkakamali nila. Alam ng mga mabubuting tao na masakit ang katotohanan, pero mas pinili nilang sabihin kaysa naman makitang ngumiti ang isang tao dahil sa matamis na kasinungalingan. Number 5, hindi ka nananakit. Kung hindi ka naninira, nagchichismis, nananakit, isa kang mabuting tao. Isa sa mga katangian ng mabuting tao ay hindi makasarili, hindi nangungontrol, hindi bastos magsalita, hindi bastos kumilos, hindi sila nangingialam. May respeto din sila. Palagi nilang iniisip ang kapakanan ng ibang tao. Mapagbigay sila. Nakikinig sila sa hinanaing ng iba. Yan ang dahilan kung bakit sila namumuhay ng may integridad at iniiwasan nilang madamay ang ibang tao sa kanilang sariling mga problema. Gusto kasi ng mabuting tao na may positibo silang nagawa sa mundo para marami silang ma-inspire. Number 6, mahal mo ang kalikasan. Kung isa ka sa mga taong may respeto sa kalikasan, tanda yan na isa kang mabuting tao. Huwag kang gumawa ng mga bagay na ikakasira sa mundo natin. Huwag mong saktan ng mga hayop. Kung mahal mo ang Diyos, dapat mahalin mo rin ang lahat ng kanyang nilalang. Ipakita mo ang iyong respeto sa mga hayop at sa kalikasan. Ibig sabihin lang yan, may respeto ka rin sa Diyos. Ipakita mo sa Diyos na matulungin ka, naglilinis ka, inalagaan mo ang mga alaga mong hayop, inalagaan mo ang iyong mga pananim. Walang mangyayaring pagbabago sa mundo kung wala kang aksyon. Number 7, hindi ka bastos. Kung hindi ka bastos magsalita, kung hindi bastos ang pagtrato mo sa ibang tao, isa kang mabuting tao. Maraming tao ngayon ang napakabastos umasta. Sisigawan nila ang mga taong mababa sa kanila. Umaasta silang mataas. Sabi ko nga kanina sa number 1, dapat pantay ang pagtrato mo sa mga tao. Huwag tayong maging bastos. Magkaiba man tayo ng naabot sa buhay, tao pa rin tayo na makakaramdam ng sakit kapag tayo'y ginawa ng masama. Minsan may panahon din naman na bad mood tayo.
Makagawa tayo ng mga bagay na ikakasakit sa iba. Pero kailangan nating kontrolin ang ating emosyon. Hihingi tayo ng tawad kung may nagawa man tayong mali. Huwag nating itaas ang ating pride. Tanggapin natin na magkakamali tayo. Respetuhin natin ang lahat. Huwag nating tingnan ang ating sarili na mas mataas pa tayo kaysa sa ibang tao. Dapat pantay lang ang pagtrato natin sa lahat. Number 8, hindi ka mapanghusga. Minsan kasi, mali ang mga nakikita natin. Kapag may nakita tayong tao na mahirap, akala natin tamad siya. Kapag may nakita tayong mayaman, akala natin mayabang siya. Hindi natin tinitingnan ang puso ng tao. Hindi pa nga natin sila nakakasama at nakakausap, iba na ang tingin natin sa kanila. Dapat baguhin natin ang ating ugali. Iba-iba man ang ating kulay, iba-iba man ang naabot natin sa buhay, iba-iba man ang kulay ng ating buhok. Kung may nakikita kang tao na may maraming tattoo, dilaw man ang kailang buhok o itim, mataba, payat, matangkad, pandak, hindi appearance ng tao ang basihan. Kung mabuti kang tao, alam mo yun, nakikita mo ang laman ng kanilang puso. Dapat bukas ang pangunawa mo sa ganitong usapin. Minsan kasi kung sino pa yung wala sa ayos tingnan, sila pa yung mabuting tao. Number 9, hindi ka humingi ng kapalit. Kung tumulong ka na bukal sa loob, sinyalis na yan na mabuti kang tao. May mga tao kasi na tumutulong lang dahil nagpapakitang tao lang, nagpapakitang gilas lang, o tumutulong para may maipost sa social media at makakuha ng maraming likes at views. Hindi yan tunay na kabutihan. Ang tunay na mabuting tao ay palihim na gumagawa ng kabutihan. Hindi kasi nila ipiplease ang tao. Diyos ang pinapasaya nila. Hindi sila tumutulong para ma-proud ang mga tao sa kanila. Wala silang pakialam sa mga papuri. Sapat na sa kanila na ang Diyos lang ang nakakakita ng kanilang kabutihan. Mabuti silang tao dahil alam nilang doon liligaya ang kanilang puso. Sapat na sa kanila ang makita na may magawa silang kabutihan sa mundo. Wala silang pakialam kung makilala man sila o hindi. Basta't alam nilang malinis ang kanilang ugali at moral, masaya na sila sa ganoong bagay. Number 10, hindi ka namimintas. Kung ikaw yung tipo na hindi mahilig mang-bash, mabuti kang tao. Sa panahon kasi ngayon, sa digital na mundo, madaling mag-comment ng mga salitang nakakasakit sa iba. Madaling manira, madaling mamuna. Namumuna lang ang mabuting tao, pero sa positibong paraan. Gusto nilang punahin ng ibang tao para maitama niya ang kanilang pagkakamali. Hindi kasi nila layuning saktan ng isang tao. Layunin nilang pukawin ang saradong isipan ng ibang tao sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng mabuting payo. Alam kasi ng mabuting tao kung gaano kasakit ang makarinig ng masasakit na salita. Kaya ayaw nilang gawin ito sa iba. Ayaw nilang ma-discourage ang isang tao. Marunong silang mag-control ng kanilang bibig. Magaling silang magsalita ng hindi nakakasakit. Walang halong negativity. Kung marunong kang humawak ng sitwasyon, kung alam mo kung paano turuan ng iba, isa kang mabuting tao. Dapat alam mo kung paano gamitin ang tamang salita para hindi naman tumiklop ang isang tao. Number 11, hindi ka nagkimkim ng galit. Kung naka-move on ka na, kung wala ng galit sa puso mo, isa kang mabuting tao. Ayaw kasi ng mabuting tao na tumira ang negativity sa puso nila dahil ayaw nilang masira ang kanilang buhay. Alam kasi nila na negatibong emosyon ito at mawawala ang kanilang peace of mind. Pinatawad nila ang mga taong nagkasala sa kanila. Ayaw nilang palubuhin ang gulo. Palagi kasi nilang iniisip na maikli lang ang buhay para magkimkim ng galit. Ayaw nilang mamuhay ng ganoon lang. Alam din nila na matutuwa ang Diyos sa kanila dahil ayaw ng Diyos na may nabubuong galit sa puso natin. Alam ko ang nasa isip mo ngayon, mahirap magpatawad dahil paulit-ulit ka niyang sinaktan. Mapapatawad mo naman rin yon sa pamamagitan ng pag-iwas at mag-move on ka. Number 12, hindi mo tinakpan ang iyong pagkakamali. Kung may mali kang nagawa, tapos sinabi mo ang katotohanan, sign na yan na isa kang mabuting tao. Alam ko mahirap magsabi ng katotohanan, lalo na kung alam nating mali tayo. Pero kailangan nating gawin. Mas madali tayong patawarin ng iba kung tapat lang tayo. Hindi sila maiirita. Hindi lalaki ang gulo. Kung gusto mong maging tapat ang tao sa'yo, dapat yun din ang gawin mo. Kung mahirap ka, huwag kang magkunwaring mayaman. Tanggapin mong mali ka. Tanggapin mong yan ang pagkatao mo. Tanggapin mong yan ang buhay mo. Huwag mong takpan. Huwag kang mahiya na imperfect ang tao. Kung may mga mali ka mang nagawa, pwede mo namang baguhin yon. Kung mapapatahimik mo ang iyong negatibong isipan, matutuklasan mo ang tunay mong pagkatao. Kapag palagi mong ginajudge ang iyong sarili at kilos, mahirap manatiling kalmado lang. Kung ito ang iyong pinuproblema, dapat humanap ka ng mga positibong paraan upang matuklasan mo ang iyong tunay na pagkatao. Bakit sinasabi kong hindi tunay na pagkatao ang ipinapakita mo ngayon?
Kasi kumikilos ka lang na naaayon sa iniisip mong negatibo. Tinatago mo ang tunay mong pagkatao para lang matanggap ka ng lipunan. Ang unang hakbang sa pagtuklas ng iyong tunay na pagkatao ay ang pagtanggal ng iyong negatibong pag-iisip. Kung napapansin mong negatibo na ang iniisip mo, palitan mo kaagad ang mga kaisipang yon ng mga positibo. Your internal monologue can make the difference in discovering yourself and finding peace within. Kung gusto mong matahimik ang negativity sa buhay mo, itigil mo na rin ang pag-judge sa sarili mo at itigil mo na rin ang pagkumpara sa sarili mo. Dapat kang maging mabait sa iyong sarili at mag-focus ka lang sa positibong pag-iisip. Learning to maintain a self-compassionate voice can help silence your inner critic, making it possible to discover your true self. Kung nahihirapan kang patigilin ang negatibong boses sa ulo mo, may ilang mga bagay na magagawa mo para malampasan ang negatibong boses na ito. Discovering your inner self will make all the difference, helping you live a more fulfilling life. Minsan may panahong naging malupit ka na sa sarili mo. Minsan dinadown mo ang iyong sarili. Kapag itigil mo na ang pagiging harsh sa sarili mo, siguradong makakaranas ka ng higit na kaligayahan. Number 1, tratuhin mo ng maayos ang sarili mo. Kung paano mo tinatrato ang ibang tao, ganyanin mo rin ang iyong sarili. Mahilig kang magbigay ng payo sa mga kaibigan mo. Dapat bigyan mo rin ng magandang payo ang sarili mo. Hindi pwedeng hindi mo i-apply ang pinagsasabi mo. Practice what you preach. Huwag mong i-criticize ang sarili mo. Kung ginawa mo na yung habit, mahihirapan ka ng tanggalin yon. Pero hindi imposibleng tanggalin ang kritisismo sa sarili mo. Gayunpaman, ang pakikitungo sa iyong sarili, sa parehong paraan ng pakikitungo mo sa isang kaibigan, ay makakatulong sa iyong maging gentle sa sarili mo. Ang pagkatuto mo kung paano mahalin ang iyong sarili ay may dulot na malaking pagbabago sa buhay mo. Matutuklasan mo ang tunay mong pagkatao at matatahimik na ang negatibong boses sa loob mo. Tratuhin mo ang iyong sarili bilang kaibigan mo. Hindi mo naman kaaway ang sarili mo, di ba? Ikaw ang kakampi mo. So ito ang isang paraan upang simulan ang pagtrato sa iyong sarili bilang isang kaibigan ay ang pag-isipan mong mabuti ang iyong mga salita at iniisip bago mo babatuhin ng negatibong salita ang sarili mo. Gusto mo bang batuhin ang kaibigan mo ng masamang salita? Hindi naman siguro, di ba? Kaya bakit mo gagawin yan sa sarili mo? Kung hindi mo sasabihin ang negatibong salita sa kaibigan mo, huwag mo rin gawin yan sa sarili mo. Don't be so hard on yourself. Okay? Silence your inner critic so you can discover your inner self. Number 2, yakapin mo ang iyong sarili. You reconnect with you. Ang pagtuklas sa tunay mong pagkatao ay isang walang katapusang proseso. Ngunit sulit ang pagsisikap mong ito. Bakit ko sinasabing walang katapusang proseso? Kasi isang araw, pwede kang maligaw ng landas. Kaya dapat kilala mo ang sarili mo. Pahintulutan mo ang iyong sarili na maging self-compassionate. At tanggapin mo na karapat-dapat ka sa lahat ng magagandang bagay sa buhay. When you do this, it starts a lifelong commitment of being good to yourself and thinking positively. Sabi ko nga kanina, ang proseso ay walang katapusan. Dahil ikaw ay patuloy na nag-i-evolve at nag-grow. Maaari kang matuto ng bago tungkol sa iyong sarili araw-araw. Ngunit dapat ay handa kang tumingin sa kalooban mo. Number 3, alamin mo ang mga triggers. Kung nakapokus ka lang kung paano tanggalin ang negatibo sa isip mo, mahihirapan ka. Dapat alamin mo kung ano ang mga nagtitrigger kung bakit ka nagkaganito. Dapat mong suriin ang mga negatibong kaisipan na meron ka. At alamin mo kung ano ang nagtitrigger nito. Mahalaga rin na tandaan mo kung paano ka mag-respond sa mga negatibong damdamin yon. When you focus on your thoughts enough to determine the inner workings, you can develop insight. It will help you be self-compassionate so that you feel safe enough to address the cause of your negativity. Number 4, mag-isip ka ng masayang pangyayari. Kung may nangyaring hindi maganda, may nangyari din namang napakaganda, di ba? Paano matatahimik ang negatibo sa ulo mo kung sa pangit na pangyayari ka lang nakapokus? Think about the moments in your life that you're proud of. Kapag gusto mong matuklasan ang tunay mong pagkatao, makakatulong na isipin mo ang mga bagay na ikaka-proud mo. Makakahanap ka ng kahulugan sa mga bagay na na-accomplish mo at ito'y tumutulong sa'yo na matukoy kung saan patungo ang iyong buhay sa susunod. Ibig sabihin na may tamang landas kang sinusundan. If you can determine what made those moments so special, it will help you find the meaning you've been searching for. Number 5, alamin mo kung ano ang pumipigil sa'yo. Lahat ng negatibo ay pumipigil sa'yo. Pero dapat ang unahin mo ay yung pinaka-pumipigil sa'yo. Nang dahil sa negatibong pag-iisip na yan, unti-unting mawawala ang layunin mo sa buhay. Ano man ang naririnig mong negatibo sa isipan mo, unahin mo yung pinaka-mabigat. Kapag natanggal mo na yon, madali na ang kasunod.
Minsan ang negatibo doon ay ang pagsunod sa dinadaanan ng ibang tao. Kasi nawawala ka na sa sarili mong landas. Minsan ang negatibong iniisip mo ay pinapaniwala ka na hindi ka enough o hindi ka deserving sa pinangarap mo. Tukuyin mo kung aling emosyon ang nasa pinakagitna ng iyong negatibong pag-iisip. At pagkatapos ay harapin mo ang mga emosyong yon. Sa halip na hayaang mababalot nito ang iyong utak. Mas madaling madaig ang mga negatibong ito at mas madaling matuklasan ang tunay mong pagkatao kapag alam mo kung sino ang mga kalaban mo. Number 6. Alamin mo kung ano ang kagustuhan mo. Paano mo makilala ng lubos ang sarili mo kung hindi mo alam kung ano ang gusto mo? Huwag mo nang tingnan ang mga nadaanan mo na. Tumingin ka sa harapan mo. The things you want in life reveal so much about you. Saan mo gustong tumira? Anong klaseng trabaho ang gusto mo? Anong klaseng partner ang gusto mong makasama? Paano mo ginagamit ang iyong oras? Halimbawa lamang yan, dapat alam mo kung ano ang gusto mo sa buhay. Once you know what you want, you are well on your way to understanding yourself better. Number 7. Alamin mo ang iyong halaga. May halaga ka. Sino ba ang nagsasabi na wala? Huwag kang maniwala sa kanila. Knowing your worth and value is vital if you're going to have success and happiness in your life. For you to feel fully alive, you must have a strong sense of self-worth and possess confidence. The more you believe in yourself, the more efficient and effective you will be in all aspects of your life. You will have positive self-esteem. You will recognize the difference you make. You will be clear about your values and engage in activities that are more fulfilling. Ang isang paraan upang matukoy mo ang iyong kahalagahan ay isipin mo ang mga oras sa iyong buhay kung kailan napakasaya mo. Alamin mo kung sino ang kasama mo sa mga panahong yon, kung ano ang iyong ginagawa, at kung bakit ka nasisiyahan sa sandaling yon. Ang punto ko lang dito, kung nakaramdam ka ng kasiyahan noon, may halaga ka, kaya pwede mo rin yung gawin ngayon. Number 8. Huwag mong pakisamahan ang negatibong pag-iisip. Subukan mong lumabas muna sa sarili mo at tingnan mo ang negatibong isipan sa malayo. Tingnan mo kung anong ginagawa nito. Ma-imagine mo ba ang pait na ginawa ng negatibong ito? Look, your hurtful words and thoughts upset you. So try to think of it as a separate person saying those things to you. If you can imagine that you're having a relationship with yourself in this way, it's easier to reel in the criticism. Number 9. Kailangan mong mag-meditate. Para sa hindi nakakaalam, meditation can be defined as a set of techniques that are intended to encourage a heightened state of awareness and focused attention. Meditation is also a consciousness-changing technique that has been shown to have a wide number of benefits on psychological well-being. Makakatulong talaga ito para makapag-reconnect ka sa sarili mo. Kahit pag-upo mo lang ng 10 minuto sa isang tahimik na silid, ay isang kapaki-pakinabang na paraan upang makipag-ugnayan sa iyong sarili. Pero hindi lang ito bastang umupo ka lang. Dapat sanayin mong i-focus ang isip mo sa positibong bagay. Ang pag-meditate ay maaaring makakatulong sa iyo na pag-isipang mabuti ang mga bagay at makakabuo ka ng mga solusyon na hindi mo pa naisip noon. Habang tahimik ang nakaupong mag-isa, mag-focus ka sa pagre-relax sa pamamagitan ng pag-focus sa iyong kalmadong paghinga. Bigyang pansin kung saan nanggagaling ang iyong hininga at kung paano magre-react ang iyong katawan sa mga inhale at exhale na ginawa mo. Mararamdaman mo naman yan. As you focus on these things, it will help you clear your mind so that you can fully reflect. Gumana siya sa akin, kumalma ang isip ko, at sana nga ay gumana rin sa'yo. Gagana yan for sure kung gawin mo lang ng maayos. Number 10. Walang problema sa'yo. Huwag mong isipin na may problema sa'yo. Kasi totoong walang problema sa'yo. Dahil lang nakakaranas ka ng negatibong pag-iisip, ay hindi ibig sabihin na may mali sa'yo. Ito ay isang natural na bahagi ng utak ng tao. At lahat tayo ay kailangang lumaban upang malampasan ito. Kung nahihirapan kang paalisin ang mga negatibong kaisipan, ayos pa rin yun. Wala pa ring mali sa'yo. Ang ating utak ay isang masalimuot na sistema na maaaring gumawa ng mga kamanghamanghang bagay. Ngunit maaari rin itong mag-focus sa mga maling bagay. Sa halip na isipin ito bilang may mali sa'yo, subukan mong isipin ito bilang isang hamon upang mabalansi mo ang iyong sitwasyon at ang iyong sarili. Number 11. Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Lalong-lalo na kung ano ang sinabi mo sa iyong sarili. Our words are powerful beyond measure. Mag-isip ka muna bago mo bitawan ang iyong mga salita. Kasi kapag sinabi mo na yan, hindi mo na yan maibabalik. What you say to yourself matters. It matters so much that it can transform or destroy your relationships and destroy your life. What you say to yourself will make you or break you. Kung sinasabi mong tanga ka, mapapaniwalaan mo yun. Kung naniniwala ka na tanga ka, ibig sabihin na hindi ka na naniniwala na matalino ka. Kasi ang isip natin
ay isa lang ang pipiliin. Pumipili lamang ito kung ano ang iniisip natin. One word vocabulary. Ang isip natin ay oo lang ng oo. Kung sinabi mong tanga ka, magre-respond ito na oo, tanga ka. Kung naniniwala kang tanga ka, puro na lang din katangahan ang magagawa mo. And if you do stupid things, you will have your self-fulfilled prophecy, proving to yourself and the world how stupid you are. Kaya subukan mong makipag-usap sa iyong sarili ng may kabaitan at gumamit ka ng banayad na tono. Sa pamamagitan ng paggamit ng positibong tono, it will make you feel safe and secure. Number 12, sumama ka sa mga taong positibo. Kung gusto mong matahimik ang iyong negatibong pag-iisip, sumama ka sa mga taong positibo dahil matutulungan ka nila. Happiness and positivity influence success. Choose to surround yourself with good people. People that choose to support good causes. People that obey the law. People that are kind. If you surround yourself with people that do good deeds, that are kind to other people, people that care for the environment and care other causes that you care about yourself, you will find yourself becoming a better person for it. Happiness is contagious. You can help one another and offer words of encouragement along the way. When you find these people, they will help you discover yourself by limiting the negativity in your life. Kung gusto mong makilala ng husto ang iyong sarili, patahimikin mo ang negatibo mong isipan. Alam nating lahat na hindi madali ang manatili sa positibong mentalidad. Pero kailangan mo pa rin lumaban. Huwag mong hayaan na lalamunin ka nito at masisira pa ang iyong pagkatao, pati na mga ambisyon mo. Gamitin mo ang 12 tips na ito para matuklasan mo na ang tunay mong pagkatao. And of course, to grow as an individual. Hindi mo naman kailangan tanggalin lahat ng sabay-sabay. Hinay-hinay lang hanggang sa tuluyan itong maglaho. Kung babalik ito ulit, alam mo na kung ano mga gagawin. Palagi ka nalang nag-aalala sa mga bagay na hindi mo makukontrol? Hindi mo ba mapigilan ang iyong sarili na huwag nang magpaka-stress sa mga bagay na hindi mo naman kontrolado? Palagi ka nalang bang nag-overthink pero wala ka namang nakukuhang kasagutan sa mga iniisip mo? Sa panahon ngayon, napaka-komplikado na ng ating buhay. Kaya nahihirapan na din tayong mamuhay sa mundong to. Umiikot-ikot lang ang buhay natin sa wala. Madalas iniisip ng ibang tao ang nakaraan nila, na sana'y ginawa nila ang lahat noon. E di siguro ay may nakikita silang positibong pagbabago ngayon. Napakarami ng responsibilidad natin. Dahil sa dami-rami ng mga gawain, wala na tayong pahinga. Dahil sa kadahilanang ito, na-stress na tayo sa mga bagay na hindi natin kailanman mababago. Kasi wala naman tayong kontrol sa ibang bagay. If you are one of those people who are often in their heads and think about every little detail of their life, that can be harmful. Kaya anong maaari mong gawin upang ihinto ang paghihirap sa lahat ng bagay? Subukan mo ang 7 paraan na ito. Number 1, mag-focus ka sa mga bagay na makukontrol mo. Maglaan ka ng oras upang pag-isipan mo mabuti kung ano ang kakayahan mo. Alamin mo kung ano ang magagawa mo at alamin mo kung ano ang mga hindi mo kayang gawin. Alamin mo kung anong mga bagay ang pumipiga sa buhay mo and analyze which externalities and stressors were involved in those situations. Ipagpalagay na lang natin na ang pinaka-problema mo ngayon ay nanlalamig na ang partner mo sa'yo dahil siguro may iba na siyang gusto. Yan ang isa sa mga bagay na hindi mo makukontrol. Hindi mo makukontrol ang tao. Ang emosyon mo lang ang kaya mong kontrolin. Ibig kong sabihin na huwag mong masyadong isipin yon. Alam kong masakit, pero isipin mo na lang, tanggapin mo na lang na ang problemang yon ay hindi mo kontrolado. Go through every situation pressing you and try to develop a realistic sense of control. Matuto kang bumitaw sa mga bagay na alam mong hindi mo kayang kontrolin. Dapat maunawaan mo na hindi mo makukontrol ang ilang partikular na pangyayari sa lahat ng oras. Masabihan mo nga ang tao na gawin mo ang bagay na to. Pero kung ayaw niyang gawin, dahil yan ang desisyon niya, wala ka nang magagawa doon. Masabihan mo nga sila na huwag magmura. Pero kung ayaw nila, wala ka nang kinalaman doon. Nakuha mo ba ang punto ko? Sa mga sitwasyon kung saan kasangkot ang mga bagay na hindi mo kayang abutin, kailangan mong ihiwalay ang iyong sarili sa mga bagay na yon at hayaan mo ang mga bagay na magbabago ng natural. Gaya ng mga tao, di ba? Kahit anong pilit mong baguhin sila, kung ayaw nila, hindi sila magbabago. Kung gusto na nila, sila na ang gagawa ng paraan para magbago. Katulad ng ginawa ko ngayon, minomotivate kita. Tinuturuan kita kung paano gawin to. Paano gawin yan. Pero kung ayaw mo, wala na akong magagawa. Sino ba naman ako para makialam sa buhay mo, di ba? Yan ang mindset ko eh. What I'm trying to say, as soon as you learn to loosen up, you will find that your stress levels get lower.
Your brain won't get overwhelmed with the amount of information it can compute. At lalong hindi mo masasayang ang oras mo sa pag-aalala sa mga bagay na hindi mo kayang baguhin. Kung kaya mo lang itong i-apply sa sarili mo, na ang kakayahan mo ay para sa'yo lang, na wala kang kakayahan na kontrolin ang panlabas na bagay, mas gagaan ang pakiramdam mo. Number 2, mag-focus ka sa kalakasan mo. Alam kong may kahinaan tayong lahat, pero wag na tayong mag-focus doon. Doon tayo mag-focus sa positibong bahagi ng ating buhay. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit nag-aalala ang mga tao ay dahil sinusubukan nilang lutasin ang mga bagay na lampas sa kanilang kakayahan. Yun bang hindi na nila hawak ang sitwasyong yun, pinoproblema pa rin nila. Halimbawa, may kamag-anak kang napaka-toxic na. Hindi mo kayang lutasin ang pag-uugali nila. Sila lang ang makakapag-desisyon kung magbabago ba sila sa buhay nila. Kung sa palagay mo ay kontrolado mo ang sitwasyon, wala nang problema. Kasi hawak mo ang sitwasyon eh. Paano ka pa may stress kung kontrolado mo ang isang bagay, di ba? Instead of forcing yourself to do something out of your reach, you should focus on the places where you can shine. Hindi ito simple, pero kayang-kaya mo. Kailangan mong maunawaan na hindi lahat ng tao ay may partikular na tinatawag nating skill set. Kahit anong pilit mo, hindi ka magiging perpekto sa ibang aspeto ng iyong buhay. Ang ilang mga tao ay likas na mahusay sa ilang mga bagay, pero kulang sila sa ibang mga departamento ng buhay. Madaling halimbawa, may taong bobo sa math, pero ang talino sa science. Yan ang ibig kong sabihin na may parte ng ating buhay na mahina tayo. Pero hindi dapat tayo nagpo-focus doon. Kung hindi ka napupromote sa trabaho mo, siguro nakikita ng boss mo na medyo kulang ka pagdating sa ganitong klaseng trabaho. Uulitin ko, hindi mo hawak ang ganitong sitwasyon. Hindi ka manager at hindi ka makakapagpasya kung makukuha mo ba ang promosyon na yon o hindi. Ang magagawa mo lang ay mag-focus ka na maganda pa rin ang takbo ng trabaho mo. Maganda pa rin ang record mo sa kumpanya. Pwede mong trabahuhin ang anumang bagay. Pero ang desisyon ng boss mo, wala ka nang kinalaman doon. Instead of worrying over the things that are not up to you, try to improve the areas you can improve. Focus on working yourself and bettering yourself. Everything else is out of your control, and you should take it in stride. Switching your focus from trying to change externalities to better yourself will alleviate a lot of pressure. You will feel less stressed, and in the long run, you will be happier. Number 3, kumalma ka lang. Alam kong mahirap, lalo na kung may gusto kang makuha sa lalong madaling panahon. Pero hindi ganyan kadali ang buhay. Hindi ito minamagic lang. Realidad ito. Maganda leche-leche muna ang buhay natin bago natin makuha ang ating mga kagustuhan. Sa mga nakaka-stress na sitwasyon, halos mababaliw na tayo at hindi na tayo makakapag-isip ng maayos. Kapag nagsimula kang mag-alala at ma-stress, kailangan mong humanap ng paraan para mapakalma mo ang iyong sarili. Ang isa sa mga pinakamainam na paraan upang pakalmahin ang sarili mo ay bumuo ka ng mga affirmations. Alam mo ba kung ano ang affirmation? Affirmations in New Thought and New Age terminology refer primarily to the practice of positive thinking and self-empowerment, fostering a belief that a positive mental attitude supported by affirmations will achieve success in anything. Bibigyan kita ng ilang mga halimbawa para mas lalo mong maintindihan kung ano ang magagawa ng affirmation para kumalma ka. Number 1, may tiwala ako sa sarili ko. Number 2, kaya ko tong gawin. Number 3, walang makakatalo sa akin. May ideya ka na ba? Yan yung mga salita na positibo lang. Kung binabangga ka ng mga negatibo, banggain mo rin ang positibong mga salita. Instead of stressing out about the worst outcomes, give yourself a pep talk and prepare for all situations. Halimbawa ito, nag-host ka sa isang conference. Siyempre, natural na yung kaba. Kinakabahan ka, lalo na kung bago ka pa lang. Ang kaba natin ay isang negatibong emosyon yan, lalo na kung sobra na. Kaya matuto tayong pakalmahin ang ating sarili. Have quick little phrases that can perk you up when you're overwhelmed. Sabihin mo sa sarili mo, kaya ko to. Handa na ako. Magagawa ko to. All of these mantras are examples of things you can say. Having these affirmations can keep you mentally strong. Saying things like this aloud can help you combat self-doubt and avoid overthinking. Ulit-ulitin mo lang ang mga phrases na yan. Isa yung tinatawag nating psychological trick na makakatulong sa atin para kumalma tayo. Huminga ka ng malalim. I-voice out mo ang mga binaon mong affirmations at makikita mo na may positibong resulta ito sa buhay mo. Number 4, mamuhay ka lang ngayon. Anong ibig kong sabihin? Bitawan mo na ang nakaraan mo at huwag mo munang pangunahan ang kinabukasan mo. Mag-focus ka lang sa ngayon mo.
Kasi yan ang napapansin ko sa mga tao. Naguguluhan sila at lalo silang nahihirapan. Kasi iniisip pa rin nila ang kanilang nakaraan na hindi naman mababago. People often get stuck in the past, playing certain events on repeat. For what? Hindi lamang ito nagdudulot ng pagkabalisa at stress. Pag-aaksaya lang din ito ng oras na maaari mo sanang gugulin para sa kasalukuyan. Wala namang masama kung nag-iisip ka pa rin sa nakaraan mo. Ang problema lang ay kung na-stuck up ka sa sitwasyong gusto mong baguhin. Wala ka namang patutunguhan sa pag-iisip ng ganyan. Walang silbi ang paggawa niyan dahil hindi mo na maibabalik ang lahat at hindi mo na masasabi ang gusto mo sanang sabihin noon. Ngayon, what you can do is reflect on that conversation with a different perception. Think about what you can do now or in the future instead of what you could have done. Subukan mong limitahan ng oras na ginugugol mo sa pag-iisip tungkol sa nakaraan mo. While some reflection can be good, but you should try to focus on what's going on now. Ang iyong oras ay limitado lang at dapat mong gugulin ito sa wais na paraan. When you take everything in stride to focus on the present, you will be less overwhelmed and less stressed. Number 5, harapin mo ang iyong takot. Oras na para harapin mo ang iyong kinakatakutan. Ang takot kasi natin ang isa sa mga dahilan kung bakit tumataas ang stress levels natin. Ang takot na yan ang pumipigil sa'yo. Takot ang utak mo, kaya takot ka ring umaksyon. The only way to get that control back is to face your fears. Imbis na kaya natin gawin ng isang bagay, hindi natin magagawa kasi nauunahan tayo ng takot. Instead of beating yourself down for having those fears, try to solve the issue from the root. Facing your fears is not an easy task, but it is possible. Facing your fears can make you more anxious in the short term, but in the long term, it will give you the courage to take on everything you want to. Number 6, magtakda ka ng schedule sa pag-aalala. Kasi kung ikaw yung tipo na sobra kung mag-alala, idaan mo na lang sa schedule para hindi naman buong araw nag-aalala ka. Nakakapagod yun at nakamamatay pa. Hindi ako nagbibiro. Sinasabi ko lang kung anong epekto nito sa ating katawan. Bigyan mo yung sarili kahit kalahating oras lang para mag-alala sa mga bagay-bagay. At pag natapos na ang kalahating oras, tumigil ka na sa pag-aalala. Go back to the present moment and try to stop overthinking. Number 7, magpatulong ka na. Kung umabot na sa punto na nahihirapan ka na, oras na para sumigaw ka ng tulong. Hindi masama yun. Hindi nakakahiya yun. Huwag mong lunurin ang sarili mo sa kakaisip ng kung ano-ano. Sa dami ng pinagdadaanan mo, alam kong marami ka nang nagawa o natapos na ikaw lang mag-isa. Pero may mga bagay kasi na sobrang bigat na sa atin. Taking on all this pressure alone can be very harmful. When it comes to something that you cannot change, it's good to have a support system that can comfort you when you need it. Kung na-stress ka na sa sitwasyon mo, pwede mong lapitan ang iyong pamilya at mga kaibigan mo. Kaya ka nilang pakalmahin, kaya ka nilang pasayahin, kaya nilang pagaanin ang mood mo. They can give you a second opinion, different perspective on what happened, and can put your mind at ease. Kung wala kang tiwala sa mga kaibigan mo o sa pamilya mo, oras na para kumonsulta ka sa isang professional, gaya ng psychologist. The simple act of talking to someone about what you've been through can significantly lower your stress levels. Likas na katangian na natin tong mga tao na mag-alala sa sitwasyon natin. Ngunit kung sumobra naman ang pag-aalala, ay maaaring maging sanhi ng pagkawala ng kontrol sa ating buhay. Mawawala tayo sa tamang landas. Uulitin ko, kailangan mong maunawaan na may ilang bagay na hindi mo mababago at hindi mo kailangang kontrolin. Focus on what you can change. Focus on what you can control. And focus on harnessing your abilities. Create specific guidelines like affirmations and stress management plans to help keep you grounded. Kung hindi pa rin gumana ang lahat ng ito, magpatulong ka na. Ito na ang huling solusyon, pero alam kong gagana ito sa'yo. Dahil itong mga hakbang na ito ay positibo, at ang positibo ang palaging mananaig. And also, your stress levels will be significantly lower, and you will be happier overall. Natural na sa atin na gusto nating tanggapin tayo ng mga tao. Gusto nating maramdaman na belong tayo sa circle. Gusto nating sumabay sa kanila para mag-fit in tayo. Gusto nating magustuhan tayo ng mga tao. Gusto nating karapat-dapat tayo sa kanilang oras, atensyon, at pagmamahal. Pero hindi mo na kailangang patunayan ang sarili mo sa kanila dahil wala ka namang dapat patunayan. Sapat ka na. Kahit ano pa ang gawin mo, kung wala naman silang pakialam sa'yo, hindi ka talaga nila magugustuhan. Sa videong ito, tutuklasin natin kung bakit wala ka nang dapat patunayan pa. Kung handa ka nang maranasan ang malayang buhay, panoorin mo ang videong ito. Hindi pwedeng ma-miss mo ang number 11. Number 1, buhay mo ito.
Wala ka nang dapat patunayan dahil buhay mo ito. Ikaw ang nagkukontrol sa buhay mo. Hindi sila. Ikaw lang ang makakapili kung anong gawin mo sa buhay mo. Basta't hindi lang masama. Ikaw lang din ang makakapagpasya kung ano ang pinakamainam para sa'yo. Marami na kasing tao na namumuhay sila ayon sa inaasahan ng iba. Nakakalimutan na nila ang kanilang sariling kagustuhan at pangangailangan sa buhay. Huwag mong sayangin ang oras mo sa kakagawa ng mga bagay ayon sa inaasahan ng ibang tao. Gawin mo ang mga bagay dahil yun ang gusto mong gawin. Kung walang hatid na kagalakan ang mga ginagawa mo, huwag mo nang gawin. Ikaw lang naman ang nakakaalam kung ano ang gusto mong gawin sa buhay. Ikaw ang masusunod. Pero paalala lang, gawin mo rin ang tama. Gawin mo kung ano ang nakakapagpasaya sa Diyos. Ang pinakamahusay na paraan para maging successful ay ang maging masaya. Kaya't huwag mong hayaan na sisirain ng iba ang kaligayahan mo. Number 2, magkaiba tayo ng kahulugan sa tagumpay. Huwag mo nang patunayan ang sarili mo sa kanila. Kasi iba-iba naman tayo ng kahulugan sa tagumpay. May iba na nakabase sila sa pera. May iba din kung buo ang pamilya nila. Para sa'yo, ano ang success? Hindi ka mag-i-enjoy kung hindi mo alam kung ano ang success para sa'yo. Ikaw lang ang nakakaalam kung ano ang misyon mo sa buhay. Ikaw lang ang nakakaalam kung ano ang mas mahalaga sa'yo. Iniisip kasi ng ilan na successful ang isang tao kung may maganda silang trabaho. Ang iba din ay kapag masaya ang relationship nila. Kung ano ang success para sa'yo, gawin mo ang lahat para makamit mo yon. Kung ayaw mo ang ginagawa mo ngayon, itigil mo na yan. Number 3, hindi mo makukontrol ang lahat ng tao. Kahit ano pa ang gawin mo, hindi mo makukontrol ang lahat ng tao. Kung ayaw mo ang kinikilos nila, pwede mong pagsabihan, pero hindi mo sila mababago. Hindi mo sila mapapatigil kung yan ang kagustuhan nila. Kung hindi ka confident sa sarili mo, para bang takot ka kung anong gagawin mo dahil nakatingin sila sa'yo, isa kang weak na tao. Para kang puppet. Parang hinayaan mong lamunin ka ng kanilang reaksyon. Hindi mo na kailangang i-impress sila. Tandaan mo, kahit anong pa ang gawin mo, hindi mo mapiplease ang lahat. Sino ba sila sa buhay mo? Ipakita mo sa kanila kung gaano ka ka-confident sa sarili mo. May mga desisyon ang tao na hindi mo magustuhan, pero wala ka nang magagawa dahil desisyon nila ang masusunod. Hindi mo mababago yon kung talagang ayaw nila. Sa halip na sayangin ang lakas mo sa kakapigil ng masamang ugali nila, mag-focus ka na lang sa sarili mong nararamdaman. Number 4, hindi mo na kailangan ng validation. Na-realize ko na kung sobra tayong nakapokus sa kung ano ang iniisip ng iba tungkol sa atin, may stress lang tayo ng sobra. Bawat kilos natin ay may halong takot. Natatakot tayong magsalita, baka magkamali tayo. Natatakot tayong gawin ang gusto natin, baka hindi nila magustuhan. Natatakot tayo sa suot natin, baka malaswaan sila, o baka baduy ang tingin nila sa atin. Ito ang dahilan kung bakit nagpapaka-perfect tayo, nagpapaka-successful tayo, umaasta tayong masaya, para wala silang masabi tungkol sa atin. Lalo na sa social media, nagpo-post tayo ng mga perfect photos, para makakuha tayo ng maraming likes. Mas lalo tayong gaganahang mag-post, basta may maraming likes at views. Pero paano kung wala? Doon ka na makakaramdam ng kalungkutan, kasi nakakabit na ang kaligayahan mo sa mga tao. Sa halip na mag-focus ka sa kung ano ang maaaring ipadama sa'yo ng ibang tao, isipin mo kung paano mo mapapabuti ang sarili mo. Anong mga ginagawa mo sa buhay na nagdudulot ng saya sa'yo? Kung nakapokus ka sa mga pinagagawa mo sa buhay at nakakapagpasaya yon sa'yo, wala kang pakialam sa validation ng iba. Number 5, walang kwenta ang pagkukumpara. Palagi mo bang ikinumpara ang sarili mo sa iba? Sa tingin mo ba'y mas lamang sila sa'yo? Akala mo lang yon. Hindi mo kasi alam ang totoong buhay ng mga tao. Lalo na sa social media. Maraming nagpo-post ng masasayang pangyayari. Highlights lang naman yon. Hindi mo alam kung ano sila sa totoong buhay. Kung palagi ka lang nagkukumpara, ginagawa mo lang miserable ang buhay mo. Isipin mo ikinukumpara mo ang iyong pangit na buhay sa magandang buhay ng ibang tao. Doon pa lang, talo ka na. Halos lahat ng mga larawan ay filtered na. Pati buhay pinipeke. Kaya huwag mong ikumpara ang sarili mo sa mga bagay na ilusyon lang. Ang mga nakikita mo lang ay ang gusto lang ng mga taong ipakita sa'yo. Ang nakakatawa pa, ikinukumpara mo ang sarili mo sa iba. Sila din ay nagkukumpara din sa sarili nila sa iba. Number 6, mahal ka ng tamang mga tao. Huwag mo nang patunayan ang sarili mo sa sino man. Kasi kung tamang taong nakapaligid sa'yo, tanggap ka nila. Hindi mo na kailangang i-please sila. Hindi mo na kailangang magpa-impress. Hindi mo na kailangang pikiin ang sarili mo.
Ang tunay na nagmamahal sa'yo, alam nilang sapat ka na. Alam nila na amazing ka. Wala na silang hahanapin pa sa sarili mo. Hindi na nila kailangang patunayan mo pa ang sarili mo sa kanila. Kung hindi nakikita ng mga taong nakapaligid sa'yo kung gaano ka ka-amazing, lumayo ka na. Dahil hindi mo tunay na kaibigan ang mga taong nakapaligid sa buhay mo ngayon. Number 7, kaiinggitan ka nila. Kung papatunayan mo ang sarili mo, tapos totoong may mapatunayan ka, mas lalo silang maiinggit sa'yo. Kaya huwag na lang, kasi makikita naman nila ang kakayahan mo, kahit hindi mo pa gagawin. Pero kung gusto mo silang inggitin palalo, hindi kita mapipigilan. May mga tao kasing sobrang mainggitin, dahil hindi nila kaya ang ginagawa mo. Wala silang sapat na karunungan para magawa nila ang mga bagay-bagay. Intindihin mo na lang sila. Number 8, ikaw ang may hawak ng iyong desisyon. Kung tama lang ang desisyon mo sa buhay, gawin mo. Huwag mo nang hintayin kung ano ang opinyon ng ibang tao. Kung sa opinyon ka nila susunod, ikaw ang magdurusa sa huli. Kung nagdesisyon ka para lang sa ibang tao o para patunayan ng ilang bagay, hahantong ka sa mga resulta na hindi mo talaga gusto. Huwag kang gumawa ng bagay para lang bumilib sila sa'yo. Unless kung nabibilib ka rin sa ginagawa mo yon. Number 9, walang kwenta ang materialismo. Sa sobrang pagkamaterialistiko ng mga tao, kahit hirap na hirap sila financially, umaasta silang mayaman. Hindi mo ba alam na sa kakagawa mo ng ganyan, ikaw lang din ang maaapektuhan? Pinipilit mong maghanda sa mga okasyon, kahit hindi mo naman afford ang pagkain. Nagpo-post ka ng mga travel, pero last budget mo na yon. Gusto mo lang maging astig tingnan. Maluloko mo ang mga tao sa kakagawa mo ng ganyan. Pero maluloko mo ba ang sarili mo? Kapag mag-isa ka, masaya ka ba talaga? Number 10, hindi mo pa oras. Minsan kasi may mga planong hindi natutupad. Siguro hindi pa ito ang panahon mo. Huwag kang mainggit kung may nakakamit na sa buhay mga kaibigan mo. Balang araw, matutupad mo rin ang pangarap mo. Huwag kang mag-expect masyado para hindi ka ma-disappoint ng sobra. Hustle ka lang ng hustle. Makikita mo rin ang bunga ng pinaghirapan mo. Matatagalan man yon, huwag ka pa rin titigil. Tandaan mo lang, kung ano ang nakamit ng ibang tao, posibleng hindi kayo pareho ng matatamasa. Tanggapin mo ang katotohanan na hindi mo kontrolado ang pangyayari sa mundo. Number 11, tao lang tayo. Hindi tayo robot. Hindi tayo Diyos. Tao tayo na may limitasyon. Lahat tayo ay may pinapasang problema. Kung nahihirapan ka ngayon sa buhay at sobra kang nag-aalala, tandaan mo na ganito rin ang naramdaman ng mga taong nakasalamuha mo. Hindi mo lang mahahalata kasi hindi naman sila nagpapahalata. Kinakaya rin nila ang kanilang problema. Minsan madi-discourage ka. Mawawalan ka ng gana sa buhay. Panghihinaan ka ng loob. Hindi lang ikaw nakaramdam ng ganyan. Ako rin. May problema din ako sa buhay. Pero lumalaban pa rin ako. Magpakatatag ka. Okay? Tandaan mo, tao lang tayo. Number 12, hindi mo mapiplease ang lahat. Bibigyan kita ng halimbawa. Halimbawa na lang natin na isa kang papaya. Kahit gaano ka pa katamis, hindi lahat ng tao ay gustong kumain ng papaya. Nakuha mo ba ang punto? Kahit gaano ka pa kagaling, kaganda, katalentado, hindi lahat magugustuhan ka. May ibang tao na hahanap ng pagkakamali para mapatunayan nila na hindi ka nila gusto. Kaya't pag-isipan mong mabuti kung sino ba ang piniplease mo. Baka mapagod ka lang. Iba-iba kasi tayo ng kagustuhan sa buhay eh. Katulad ng mga pinapanood natin. Hindi lahat gusto nating panoorin. Hindi lahat manonood sa video ko. Konti lang ang mga views ko eh. Pero hindi dahilan yon para hindi na ako gagawa ng ganitong content. Yan din dapat ang ipasok mo sa isip mo. Hindi porket may mga taong hindi masaya sa pinagagawa mo, ay tumigil ka na rin. May ibang tao dyan, kahit konti lang sila, na gustong-gustong makita ang mga pinagagawa mo. Imposibleng mapasaya mo ang lahat. At hindi mo responsibilidad yon. Hindi mo obligasyon na pasayahin ang lahat. Kung palagi ka lang nakapokus sa ibang tao, makakalimutan mo ang sarili mo. Hindi mo makikilala ang sarili mo. Hindi mo na alam kung ano ang gusto mo sa buhay. Hindi mo na ma-enjoy ang buhay. Walang sino man ang makakakita ng mga bagay sa eksaktong paraan na ginagawa mo o sa eksaktong paraan na ginagawa ng isa't isa. Kaya literal na hindi mo magagawang pasayahin ang lahat. Gaano man kahirap ang iyong pagsisikap, tandaan mo, mahirap gawin ang lahat ng ito, pero worth it naman ang resulta. Na-stress ka ba? Yan ang pag-uusapan natin sa videong ito. Lahat naman tayo ay na-stress. May iba, sakto lang ang naranasang stress. Pero yung iba ay sobra-sobra ang stress nila. May iba ding sobrang stress
kahit hindi naman malaki ang problema nila. May mga taong ang daming problema sa buhay. May paghihirap, may hiniwalayan ng partner, naging single mom o single dad na sila, may nawalan ng trabaho, financially broke. May mga taong sumuko na sa buhay. Hindi na nila kayang ma-handle ang stress. Kung ikaw ang tatanungin ko, nafe-feel mo ba minsan na parang nalulunod ka na sa sobrang stress? Kung oo, matutulungan ka ng videong ito. Tatalakayin natin kung ano ang mga dahilan ng stress, kung paano ka naaapektuhan nito, at kung paano mababawasan ang stress mo. Marami ang dahilan ng stress. Divorce, pagkamatay ng mahal sa buhay, malubhang sakit, aksidente, krimen, sobrang dami ng gawain, natural disaster, o man-made disaster, pressure sa school, money problem, marami pang iba na hindi ko na babanggitin. Lahat ng yan ay sobrang nakapanlulo mo. Kaya mga taong na-stress ay posibleng magkasakit, magkaproblema sa pagsasama nilang mag-asawa, mabalisa, ma-depress, at magpakamatay pa nga. Ang stress ay nakakaapekto sa buong dahil sa paghihiwalay ng mga magulang nila. Ang mga batang na-stress ay posibleng dumanas ng mga bangungot, mabagal matuto, ma-depress, o may tendensyang ihiwalay ang sarili. Hindi naman makontrol ng ilan ang kanilang emosyon. Kailangang matulungan agad ang mga batang na-stress. Ang stress ay ang reaksyon ng ating katawan sa isang napakahirap na sitwasyon. Magpapadala ang utak ng napakaraming hormone sa ating buong katawan. Dahil dito, bibilis ang tibok ng ating puso, pati ng ating paghinga, tataas ang presyon ng dugo natin at magkakaroon ng tensyon sa ating mga muscle. Pero bago pa natin mapansin ang mga pagbabagong ito, handang-handa na ang buong katawan natin. Kapag natapos na ang kailangan mong isipin ang pakikitungo mo sa iba, pati na ang mga tunguhin at mga bagay na talagang mahalaga sa buhay mo. Ang mga alalahanin. Pero wag mo munang alalahanin ang susunod na araw. Makadaragdag lang ito sa stress mo ngayon. Kaya mamuhay ng paisa-isang araw lang. Pwede kang mabalisa dahil sa stress. Kaya subukan mo ito. Una, tanggapin mo na hindi maiiwasan ang lahat ng stress. Kaya ang pag-aalala sa mga bagay na hindi naman maiiwasan ay makadaragdag lang sa stress mo. Ikalawa, hindi naman laging nangyayari ang mga bagay na ikinakatakot natin. Maging makatwiran din sa inaasahan mo. Basahin natin ang nakasulat sa Santiago 3:17. Ang karunungan mula sa itaas ay makatwiran. Ang ibig sabihin nito ay huwag maging perfectionist. Iwasang maging di makatotohanan sa inaasahan mo sa sarili mo o sa iba. Alamin mo ang
papagaan ang isang gawain o paano mo aayusin ang schedule mo. Baguhin mo ang iyong pananaw. Baka ang nakakapagpa-stress sa'yo ay hindi naman nakakapagpa-stress sa iba. Kaya depende yan sa pananaw ng isa. Tingnan mo ang positibo sa isang sitwasyon. Huwag kang mag-focus sa problema. Lawakan mo ang iyong pananaw. Tanungin mo ang iyong sarili, mas lalala kaya ang problemang ito bukas o sa susunod na linggo? Alamin mo kung ang problema mo ba ay simple at pansamantala lang o kung magiging malaking problema ba ito sa hinaharap. Sikapin mong maging organisado. Basahin natin ang unang Korinto 14:40. Mangyari nawa ang lahat ng bagay ng disente at maayos. Gusto nating maging organisado sa mga bagay-bagay. Pero kung magpapaliban ka, madaragdagan ng stress mo. At baka humaba lang ang listahan ng mga gawaing hindi mo natatapos. Kaya dapat may schedule ka at sundin mo ang schedule mo. Alamin mo at itama mo ang mga ugaling nagiging dahilan ng pagpapaliban mo. Para mabawasan mo ang stress, dapat balanse ang buhay mo. Basahin natin ang Ecclesiastes 4:6. Mas mabuti ang sandakot na pahinga kaysa sa 2 dakot ng pagpapakapagod at paghahabol sa hangin. Ang ibig sabihin nito ay kapag subsub ka sa trabaho, baka hindi ka na masayahan sa resulta ng pagpapakapagod mo. Baka wala ka ng natitirang panahon at lakas para ma-enjoy ang mga pinagpaguran mo. Magkaroon ka ng balansing pananaw sa pera at trabaho. Hindi dahil marami kang pera, magiging mas masaya ka na o mababawasan ang stress mo. Ang totoo, baka kabaligtaran pa nga. Kaya sikaping mamuhay ayon sa iyong kakayahan. Matuto kang mag-relax. Nababawasan ang stress mo kapag ginagawa mo ang mga bagay na nagpapasaya sa'yo. Maglaan ka ng panahon sa pagpapahinga. Ang konting pahinga ay makakapagpalakas sa'yo at makakabawas sa stress mo. Alagaan mo ang iyong sarili. Kain at huwag magpalipas ng gutom. Siguraduhin sapat ang pahinga mo. Iwasan ang nakakasamang solusyon sa stress, gaya ng paninigarilyo at pag-abuso sa droga at alkohol. Habang tumatagal, lalo ka lang ma-stress dahil posibleng sirain ito ang kalusugan mo at ubusin ang naipon mong pera. Magpatingin ka sa doktor kapag lumalala na ang stress mo. Hindi ka dapat mahiyang magpatulong sa mga doktor. Makakatulong rin kung ikay magtakda ng prioridad. Basahin natin ang Filipos 1:10 na makita ninyo kung ano ang mas mahahalagang bagay. Ang ibig sabihin nito ay pag-isipan mo mabuti ang iyong mga prioridad. Ilista mo ang mga gawain mo depende sa kung ano ang pinakamahalaga. Makakatulong ito sa'yo na mag-focus sa mas mahalaga. Dahil mapapasa kanila ang kaharian ng langit. Ang ibig sabihin nito ay hindi lang pagkain, pananamit at tirahan ang kailangan natin. Kailangan natin ng Diyos. At para maging masaya, dapat na maging palaisip tayo sa kaugnayan natin sa Kanya. Malaking tulong ang panalangin. Iniimbitahan ka ng Diyos na ihagis sa Kanya ang lahat ng iyong alalahanin dahil nagmamalasakit siya sa iyo. Ang pananalangin at pag-iisip ng mabubuting bagay ay tutulong sa'yo na magkaroon ng kapayapaan ng isip. Magbasa ka ng mga publikasyon o manood ka ng mga makabuluhang video na tutulong sa'yo na mapalapit sa Diyos. Ang mga prinsipyong tinalakay sa video ito ay mula